nun. Para mo baga sinasabi, dahil dito sa mga teacher, kaya itong estudyante na maril. Kasi ang tanong sa'yo tungkol dun, reaction ninyo, reaction ng Malacanang regarding dun sa shooting sa Ateneo. Ang sasagot mo dahil walang modo yung mga teacher? Kaya yung ng shooting daw sa Zamboanga. Tingnan nyo kung gaano ka... Ito yung taong, oh my golly, kesa na mag-sorry dahil mali at sablay yung application niya noong may walang modo, biglang sinisi pa talaga ang mga Duterte dito. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto. So, kailangan pa palang mag-sorry yung mga teacher. Gunggong ka talaga. Napakagunggong nito. Grabe itong tao na ito. Wala talagang hulog. Wala. Magandang araw mga banateros, at eto na nga, pag-usapan natin ng mga may init na issue. Naku, si Auntie Claire, binastos na naman ng mga teacher. Naku po, bastos talaga itong walang yan to, no? Alam mo, malapit pa naman sa akin ang mga guro kasi ang aking nanay po ay isang guro. At siya po talaga ay from, alam mo yung pinakasimulang guro hanggang naging university din. Yan ang kanyang pagsisipag. Kaya alam ko yan kasi kahit nung guro pa ho siya ay nag-aaral po siya sa gabi. Yung ano man tawag mo doon, yung mga PhD, mga ganyan, mga master, ganyan. Ganun ho yung nanay ko sa sobrang tiyaga po niyan. Grabe ho yan. At yung mga barkada niyan, at naging barkada ko na rin, ay yung mga guro. Kaya nga po, kaya napapamura ako dito kay Auntie Claire kasi hayop ka talaga, Auntie Claire. Sabi naman niya, may palusot siya. Okay, mamaya pag-usapan natin yung palusot niyang... Yung palusot niya, mas lalo niya pang binastos ang mga guro. Naku po. Pero mga kababayan, wag po nating hingin ang kanyang pagre-resign. Bakit? Okay siya diyan. Para lalong masira si Marcos dahil sa kawalangyaan niya. Sama-sama sila mag-session. Hindi kasi alam mo itong si Auntie Claire, hindi ko alam kung pero parang hindi naman. Kasi sa itsura naman niya, hindi naman po siya mukhang bangag. Pero parang yung pag-iisip niya, medyo naapektuhan na. Hindi ko nga alam kung dala ito ng kulang sa aruga, kulang sa pagmamahal, o sadyang may tama lang. Hindi, sa totoo ako sinusubukan kasi yan ang aking ginagawa talaga forever in my life. Yung ina-analyze ko yung mga tao, lalong-lalo na tayo po ay may kumpanya at tayo po mismo ang personal na namimili ng mga empleyado at ina-analyze ko talaga mga tao. Ini-interview ko yan, inaalam ko yung kanilang mga background. Pero itong ina-analyze ko po si Auntie Claire, hindi ko ma-analyze kung saan siya nanggagaling at bakit ganyan siya. Kasi para sa kaalaman ng iba, bago po yan maging opisyal, nung yung vlogger po yan, medyo tinitingnan ko na yung video niyan. Until nung kinampihan niya yung isang abogado na wala ring kaso, tapos ngayon, kaaway niya na yun. At dati talagang bumabati ko sa gobyerno, ngayon kulang na lang higupit ng tumbong ni Marcos. Kaya nga hindi ko alam, ewan ko sana naman hindi. Parang ito kaya ay merong yung bipolar. Alam niyo yung bipolar? Hindi ko ayoko kasi pag ayoko sabihin yon sana kasi panlalait yun sa mga may bipolar Yung ilalagay ko sa kanila, ihahanay ko si Auntie Claire sa kanila. 'Di ba? Hindi maganda. O 'di ba? Kasi mas malala si Auntie Claire Yung kanyang ugali talagang yung parang tita mong magulo.
Alam mo yun, yung kamag-anak mo ang gulong kausap, parang ganon. Minsan mabait sa'yo, minsan hinuhudas ka, minsan yung utak niya out of this world, yung kanya mga prinsipyo out of this world. Yeah. Hindi, baka sabihin ninyo, nagpe-fake news ako. Hindi, papaliwanag ko sa inyo kung bakit out of this world itong si Auntie Claire. Kasi kailangan maunawaan ng mga Pilipino ito eh. Kailangan maintindihan ng mga Pilipino. Bakit ho? Kasi dito ka nga magtataka eh. Dito ka magtataka. Yung mga dating batikos ng batikos nun kay Mocha nung nasa PCOO siya. Yung mga Malacanang press cartel. Yung MPC dyan, batikos kayo ng batikos nung kay Mocha dahil sinasabi ninyo bakit pa siya nagbablog. At the same time hindi siya spokesperson o hindi siya press officer. Ang press officer noon ay ang mga nagsasalita tulad ni Panelo, Secretary Martin Andanar at sino ba isa? Si Hiroke. Mga matitino, maayos. Si Mocha isang asik lamang para sa kaalaman ninyo, ang asik is mas mababa pa yan sa USEC. O sabihin, yung trabahante lang. Tapos binabatikos ninyo kasi nagbablog daw. Itong si Yusik Claire, bakit hindi nyo binabatikos? Dahil nagbablog. Pag pinanood mo yung vlog niya, abay balahura. Sa totoo lang balahura yung vlog niya. Hindi ko maintindihan bakit dati sinasabi nyo dapat ikaw opisyal ng gobyerno, ikaw ay merong code of conduct. Yung kawalang niya nito ni Auntie Claire, bakit di nyo pinupuna? Example pa lang yan doon sa vlog. Doon sa vlog. Doon pa lang ang bastos niya na. Tapos dinadala niya pa sa Malacanang yung kabastusan niya. Bakit kayong Malacanang press cartel hindi nyo pinupuna? Bakit? Palamunin ba kayo? Binibigyan kayo ng allowance? May retainers kayo? Finifeed kayo ng mga question? Wala din pala kayong silbi. May iilan lang dyan pumapalag. May iilan pumapalag. Pero karamihan sa inyo, mga higupwit din ni Castro. Sa totoo lang. Mga patay gutom kayo? Wala kayong pera para sa pamilya nyo? Kailangan nyo ng pera? Sabihin nyo lang. Sabihin nyo lang kung kailangan nyo ng pera, papanalangin ko kayo. Pare-pareho tayo. Di ba? Pero at the same time, ako, hindi ko naman sinasabi ipanawagan nyo si Auntie Claire na mag-resign kasi ayoko siya talaga mag-resign. Malaking benepisyo niya kay Marcos eh. Yung alam mo yon, sa tingin ko yung pagbagsak ni Marcos, 50% dahil sa katarantaduhan ni Marcos, 50% nun dahil tarantado si Auntie Claire. Sa totoo lang feeling ko ganun eh. Kaya wag niyong pagre-resignin para talagang dumausdos na ito si Marcos, yung kanyang trust rating. Ngayon kasi, galit na galit ang taong bayan. Lalong-lalo yung mga teacher, tiningnan ko, research ko sa TikTok. Ilagay nyo dyan, Auntie Claire versus teacher. Tingnan ninyo. Galit na galit yung mga teacher talaga sa kanya kasi alam mo, wag mo lalahatin kasi. Wag mo lalahatin. Ang ginawa mo, generalize mo. Tapos, isinagot mo pa doon sa time na may shooting. Di ba parang anong connect nun? Para mo baga sinasabi, dahil dito sa mga teacher, kaya itong estudyante na maril. Kasi ang tanong sa'yo tungkol dun, reaction ninyo, reaction ng Malacanang regarding doon sa shooting sa Ateneo. Ang sasagot mo dahil walang modo yung mga teacher? Gago ka pa talaga eh. Alam mo, nung isang araw, nung ako'y nakapikit na, sabi ko talaga, Lord, pwede ba tulungan mo naman ako na hindi na makapagmura dahil ayoko na nagmumura. Una, nagagalit ang tatay ko pa. Pangalawa, ayoko na talaga magmura. Kaya lang kasi yung kawalang niya mo talaga, Auntie Claire, kamura-mura eh. Sa totoo lang. Yung sagad yung kabastusan mo eh. Dapat ka talaga murahin eh. Yung mga teacher na ang pangit tuloy na dahil sa shooting, yung teacher dahil walang modo. Ewan ko sa'yo. Baka sabihin niyo fake news. Okay? Baka sabihin niyo fake news. Eto, ipe-play ko Tingnan niyo kung gaano kabastos ang bunganga nito ni Claire Castro. Hindi ko nga alam kung abogado ba talaga to. Baka naman
Dati itong, alam mo yung mga nagmamadyong lang sa wag magagalit na may mga nagmamadyong. Yung mga nagmamadyong sa bahay tapos yan yung naninigaw ng mga kasambahay. Parang ganun na eh. Ito si Auntie Claire. O, tinan ninyo, pakinggan nito. Ito yung interview niya na binastos. Tapos mamaya babastusin niya uli. Sabi ko talaga napakabastos nitong ano na to, no? O, ito. Ma'am, dun sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Yan ang question niya, ha? Ba't kaya tumatawa itong mga reporter? Siguro tatawa sila kay Auntie Claire, no? Ito yung question niya. Zamboanga shooting ang context. Okay? Zamboanga shooting ang context. Sa zona po ng Pangulo, may instructions na po siya, no, na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasa uwi yung dalawang estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng Palace po dito? Basahin ko po muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po message ang mo mensahe naman. ng DepEd, na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University. Pine-play natin to para mas maunawaan ninyo yung context ng kanyang sinabi. Okay? Kasi may iba siyang palusot eh. Out of context daw. Dito, pinapakita niya yung statement ng Malacanang, ng presidente. Okay? Tungkol sa shooting yung tanong, ha? Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved. Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo. Kita ninyo yung context, di ba? Napakalinaw, mga kababayan. Ano context? Pagkatapos niyang basahin yung statement ng Malacanang ng presidente regarding the shooting, siya naman po nagbigay ng kanyang lintik na opinion. Ulitin natin na baka sabihin niyo binobola ko kayo. Oh. Kabataan natin ay naggagabayan. Pamunuan po ng DepEd. So, Ayan.
So, yan yung statement. Ano ang kasunod niya? Yun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Oh, Lalong-lalo na sa mga nakakatanda ayun. or sa mga ibang tao. Oh, Panahon na po. panahon na. Hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing Kita ninyo? Wala siyang ano eh. Ito problema kasi dito sa babae na to eh. Sa totoo lang. Ang sarap bastusin kasi bastos talaga eh. Wala siyang pagtanggap na yung kanya ha. Huwag natin pag-usapan yung statement ng Malacanang. Kasi yung statement ng Malacanang, puta chat GPT lang yan eh. Ginaganon nyo lang kami. Huwag nyo kaming ginagago dyan. Yung mismong saloobin niya. Ano saloobin nito? Ano saloobin ng Malacanang? Ito yun. Diba? Ano yun? Yung mga teacher kasi, mga walang modo, hindi tinuturuan yung mga estudyante. Alam mo, as a government, you are the government. You're part of the government. Sana man lang konting pagpapasensya at papaigtingin natin ng kapulisan, ang security doon, kakausapin nyo ang DepEd para, alam mo yun, sana yung ganun eh. Yung ganun ba na merong pagkukulang sa DepEd na tila kailangan ng ganitong mga departamento o nagtuturo sa ating mga guro. Alam mo yung mga mistakes na pwede sanang aminin na lang tapos gawa ng paraan. Hindi eh. Yung mistake, itinuro mo doon sa iba. May asawa ba to? Bakit mo naman natanong yung banat bay? Kasi kung may asawa to, ito yung mga talagang mahirap mahalin. O yung lagi na lang sila tama. Yung sino sa inyo may... sige na, umami na kayo. Sino sa inyo dyan ang ganitong asawa? Hindi marunong umamin yung asawa ninyo ng sorry. Lagi na lang silang tama. Meron nga biro dyan eh, alam nyo, sabi nila sa mga lalaki. Make sure, sabi ng mga payo ng mga matatanda sa mga anak nilang lalaki. Make sure you choose the right person. Sabi naman nung after a while, after 10 years, Dad, I choose the right person. Sabi niya, oh, how can you say that you choose the right person? Because she is always right. Di ba? Parang ganito si Auntie Claire eh. Mantakin mo, para bagang walang mali ang gobyerno. Ang dami nga nagagalit doon sa post ko din eh. Sabi, bakit mo naman sinisisi si Marcos o ang presidente dito sa Ateneo? Private ito. Gago pala kayo eh. Sa totoo lang, ang DepEd, hindi naman nasakop lang niyang public eh. Pati naman na ang private, sakop niyan. At the same time, kung saan nakalugar yan, sakop pa rin ng kapulisan yan. Kasakop pa rin ng barangay yan. At yung barangay nasa ilalim ng LGU. At yung LGU nasa ilalim ng DILG. So wag kayo magpalusot at sasabihin niyo walang kinalaman ng presidente dito. Gago. Kung ang presidente kinakatakutan, walang mga ganito. Yan ang subukan ninyo noon, panahon ni Pangulong Duterte, ganyan. 'Di ba? Baka pati yung tatay wala na. Sa totoo lang, alam mo kasi ang tao kasi hindi yan dalawa lang ang inaano niyan, ang laging dahilan kung bakit susunod yan. Bakit? Because nakikita nila may care at the same time may takot. Hindi pwedeng puro care, hindi rin pwedeng puro takot lang.
Dapat kombinasyon yan. Tapang at malasakit. Yan ang meron si PRRD nun eh. Di ba? May tapang siya, pag talagang galit siya, galit siya. Kahit mga kaibigan niya, basta gumawa ka ng katarantaduhan, you're out. Ganun eh. At kahit sa mga kriminal nun, pag gumawa ka ng katarantaduhan, yari ka. Hindi ko na sasabihin kung paano ka nayari. Di ba? O ngayon, sama-sama tayo sa langit. Sama-sama tayo mataas. Kaya walang takot eh. Di ba? O ayan. Alam mo, yung mga, kasi ngayon, tinuturo nila yung mga website na ganito, ganyan. Matagal na yan. Alam mo, kolehiyo pa lang ako, meron na yung website na yan. Alam ko yan. Alam ko yung mga, basta hindi ko na lang iaano kasi I truly hate that yung mga ganyang klaseng website. May mga ganyan talagang website, huwag nyo ituro doon lang sa website na yun. Ang tarantado dito, DICT. Bakit hindi nyo ma-implement ang ban? Alam mo, ito yung bagay na sa tingin ko isa sa dahilan kung bakit ang bilis umangat ng China ng todo-todo. Alam mo, doon sa China, kahit anong gawin mong VPN, kahit anong gawin mong eSIM, ang hirap talaga makakonek doon sa mga website na hindi nila inaalaw. Oo, makakakonek ka in certain hours, one day, pero madidetect ka agad yung ginagamit mong VPN at ilang mawawala na kagad, hindi ka na makakagamit. I don't know how they do it. Pero sabi ko nga, 'di ba? I like China, yung lugar hindi yung pamahalaan. I mean, yung lugar. Gusto ko yung lugar nila, pero napakahirap talaga, parang ayoko nang bumalik. Kasi parang na out of touch ka sa world eh. Kasi ang bagal ng internet pagdating sa mga social media, ang bagal. Pero doon ko nga na-realize, too much freedom, talagang it will kill. Too much freedom. Sa atin, lahat gagawin mo eh. Wala namang bawal sa atin eh. Sa totoo lang, yung batas sa atin, suggestion lang yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yan lintik na LTO, di ba? Puna ng puna doon sa mga plaka-plakang ganyan. Pero isang araw lang, may artista. Pinalitan niya yung plaka ng kanyang Porsche. Suspension lang. I mean, namimili eh. MMDA, isa pang walang silbi yan. Yan ang pinakawalang silbi sa lahat, MMDA. Lalo na nung pumasok si Tory dyan. Dati kahit papaano medyo may silbi kayo eh. Nung pumasok si Tory dyan, lalo kayo na walang silbi. Totoo. Alam mo yun, walang ginawa, tapos sisisihin ng ang basura. 'Di ba? Yung sasabihin nilang kahigpitan sa NCAP, namimili lang sila na mahihigpitan. Yung mga, alam mo na, yung mga VIP, kuno, dyan, hindi naman nila hinihigpitan. Yung mga sarili nga nilang traffic enforcer, minsan wala pang helmet eh, mga animal eh. Sorry alam mo, ikaw, isa ka pa, sigo. Yung yung taga-MMDA na mahilig din mag-video-video ng kanyang mga tauhan. Hindi naman siya mga tauhan niya, pero mahilig sa camera kasi. Nakita niyo yung paano siya mag-react nung kay Governor Singson? Di ba? Natakot. Pero nung ang mga kalaban ay yung mga nasa baba, yung mga taong bayan, ang tapang-tapang. Pero nung kay Gob parang, again wala akong pinipili dito. I don't care kung si Gob yun, Singson yun. Dapat hulihin kung dapat hulihin. Hindi yung ay si Gob yan. Peke eh. Yung katapangan, peke. Kaya ako nabibuisit eh. Tapos panayang collab mo sa ibang mga influencer. Alam mo, eto tama sana yung ginagawa nito ng MMDA na to. Ang problema, hanggang may mga tiwali kayong MMDA, nawawalan kayo ng credibility, yung moral authority. Kaliwat kanan pa rin dyan ng tiwaling MMDA, ba't di nyo matanggal? Kaliwat kanan pa rin yung mga nagtatagong MMDA, di nyo matanggal. Diba? Oo, maayos yung iba. Pero marami pa rin dyan. Alam mo yun? Kaya ang akin lang, ito lang mga kababayan. Huwag kayong pumuna ng iba
lalo na kung kayo ay nasa gobyerno, kung kayo mismo gago. Ganun lang kasimple yun. Kung kayo ayaw nyong umamin na may kasalanan kayo, tapos pupuna kayo ng iba, katulad nito ni Auntie Claire, isang kawalangyaan. Yan ang totoo eh. Isang kawalangyaan po. Yung ganyang klaseng estilo ninyo. Tingnan nyo ha. Guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po Yon. Yan kasi ang problema. Yan kasi ang problema. Alam mo kaya mga kababayan, napakinggan ko nga ito sa isang preaching ni nung pastor na si Stephen. Hindi po ako membro ng church niya pero nakikinig po ako sa ano niya. Ang ganda ng mga sinasabi niya doon, lalo na doon sa bitterness o yung pagle-let go. Ito problema kasi kay Yusek Claire. Hindi ko alam kung ang mission niya laging i-connect ang problema na nadadanasan natin sa mga Duterte. Eto, pinaparinggan na naman niya si VP Sara Duterte, ikino-connect niya si VP Sara Duterte dito sa shooting. Kasi daw parang ang pinupuntirya niya dito ay merong culture of violence. Yung pinapakalat ni VP Sara Duterte dahil doon sa assassination, dahil doon sa babayaran ka lang ng 5,000, ganyan-ganyan. Hindi niya maintindihan na hindi naman sinabi ni VP Sara Duterte yun para i-promote. Sinasabi ni VP Sara Duterte yun ang realidad na nangyayari ngayon. Na yung buhay ng tao, kung dati 50, 10, di ko alam wala akong alam sa ganyan. Pero sinasabi niya ngayon, may naririnig-rinig siya, 5,000 na lang para ang isang tao ay kumitil ng buhay. Yun ay realidad. Hindi niya pinopromote. Hindi niya sinasabing, tanggapin natin yan. Hindi yun. Realidad yan na dapat mawala. Tapos sasabihin nito, eto, i-connect na naman niya. Mag-culture of violence, assassin. Kaya ka, alam mo, sumasablay. Kasi yung laman ng puso mo, hate. That's the truth. Yusek Claire. Hanggang magsasalita ka na ang laman ng puso mo ay puro hate sa mga Duterte, sasablay at sasablay ka. Always remember that. Ito si Auntie Claire, kulang sa EQ. Alam mo yung EQ, emotional quotient, kulang Kasi ang emotional quotient, yung mga strong, kailangan kaya mong kontrolin ang emotion mo. Whether you're happy, whether you hate, any emotion you can control so that when you speak, when you decide, hindi apektado ng emotion, pero utak ang gumagana. Dito, wala nang utak, pati emotion, yun lang ginagamit niya. Di ba? Isipin mo, wala ka nang utak. Isipin mo, wala ka nang utak. Tapos, magpapadala ka pa sa hate mo sa mga Duterte, kukonek mo lahat. Sa pag-connect niya tuloy, naano niya yung mga teacher. ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan. Sunod na tanong. Ano pong reaction niyo po doon? Okay, gusto lang Tingnan ninyo kung gaano binastos uli ni Castro ang mga teacher dito sa kanyang po sagot. natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Kita mo? Alam mo pagka ikaw, nakasakit ka na nga ng damdamin.
Di ba? Kunwari, parang nga walang asawa to eh, parang walang jowa ito. Hindi ko maintindihan ha. Kasi pag ikaw nakasakit ka na ng damdamin ng someone, sabihin mo na kahit yung mga kasamahan mo sa trabaho, 'di ba? Huwag mo sasabing, hindi, na-misinterpret mo lang ako. 'Di ba? Kaagad ang dapat mo sasabihin, pasensya ka na kung mali yung aking deliver nung aking sinabi. Dapat sana ganun eh. Dahil sa antaas ng ihi nito, feeling kasi nito, opisyal siya ni Marcos, dikit sila ni First Lady, kaya tuloy ganyan ang asal nito, bastos. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito din po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. Yan ang palusot niya. Tingnan nyo ha, yan ang palusot niya kasi daw yung ibang guro talagang walang modo. Hindi naman daw lahat. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Sabihin mo na, binabastos yung Pangulo dahil gago. O binubu. Boo, ginaganon. Boo. Kita nyo na? Dahil doon sa galit niya sa mga Duterte, kaya niya nabanggit yung sinabi niyo nung una. Yung walang modo. Isipin nyo ha, she is trying to connect itong mga Duterte para dito sa nangyari sa shooting sa Zamboanga. Ganun siya kabiter, yung puso niya ganoon. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M. And Ako na, boo! Yung isa, yawa! Magnanakaw yung isa, yung M. Kabastusan daw yon. Kaya nagkaroon ng shooting daw sa Zamboanga. Tingnan nyo kung gaano ka... Ito yung taong, oh my golly, kesa na mag-sorry dahil mali at sablay yung application niya noong may walang modo, biglang sinisi pa talaga ang mga Duterte dito. H. So, mga salitang Hayop yung hindi H. sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga,
nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso na administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026. Nakikita nyo? Any attack to the president, kailangan niyang ipagtanggol at i-redirect sa mga Duterte. Ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi isang mga paaralan. So sa ganito po ay Antayin nyo. nais Meron po pa natin sasabihin to sabihin sa ating dulo. mga guro, Antayin nyo. napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At So talagang hindi niya binabawi yung sinasabi niya. Mas lalo niya pang dinagdagan. sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali.
So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral ito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang Papalusot ka, ha? ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari ng mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakondena ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng Misunderstanding. interpretation dahil yung nagpalabas ng opinion Pakawalang ay niya mo mali talaga. po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto, lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito. In that lengthy Ayan. response, you did not Ayan eto pinapakinggan natin yon kasi para malaman ninyo yung konteksto. Kung bakit ko nasabing binastos uli ni Claire Castro etong mga guro. Ito naman yung katanungan ng isang reporter kung nagsorry ba siya o hindi. mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin. Nakakita ninyo? Tinanong siya, so hindi ka nagsasorry? Hindi ka nag-apologize? Yes or no lang naman eh. Ang dami mong palusot. Tinan mo kung paano pa siya sagutin ha. Kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, Ayaw mong man sabihin yung word pero sinabi mo rin no? O, di ba? Ang dating pa pala nung tanong ni Ivan, pang-iintriga. Di ba? Hindi siya iniintriga. O, tingnan ninyo yung sagutan nila ni Ivan ha. naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo ng magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi
Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT. Wait, nakat pala, nakat yan eh. Ito Nauunawaan yung, po natin kung saan po nanggagaling ang yung ating mga tinanong ni guro. ano. Hindi po lahat ha. Gusto lang linaw. Go ahead. Yusek, in that lengthy response, Para po maibsan yung inyong sama. Sorry for the word. Yan na, wait Magkaroon lang. ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo. Kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo ng magandang kaugalian sa ating mga kabataan. sorry, Yusek, I did not mean to create Yan. intrigue, pang-iintriga as you might be implying. You are implying Ang sa eh. isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto. So, kailangan pa palang mag-sorry yung mga teacher. Gunggong ka talaga. Napakagunggong nito. Grabe itong tao na ito. Wala talagang hulog. Wala. Sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw nating pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan. Ay nako mga kababayan, talagang dito mo makikita kung gaano kabastos itong tao na ito. Pinuna siya dahil una sinagot naman niya talaga doon sa tanong o reaksyon ng Malacanang regarding sa shooting sa Zamboanga. So sinabi niya na yung iba mga teacher wala talagang modo. Bastos talaga. Oh. Tapos ngayon, ginastify niya yon. Anong pag-justify niya? Dahil binu ng mga taga Davao etong si Marcos, yun ang justification mo? At yung teacher na nagturo na the president is BBM o Marcos is ganito? Sabihin na nating not appropriate for a teacher to do that. Okay? Sabihin na natin ganun. But it doesn't have any relationship doon sa shooting sa Ateneo. Dahil tinuruan mong aminin i-assume na natin na tinuruan silang tinuruan silang magsabi ng yawa, tinuruan silang ibig bang sabihin nun papatay na sila? Kasi sana kung yung nangyari sa Zamboanga ay pambabastos lang kay Marcos, pwede mong ipasok yang minsan yung mga teacher nagtuturo ng hindi tama doon sa kanilang mga estudyante. Pwede yun okay yun. Pero this is not about pambabastos. Ito'y pagpatay. Pagpatay ng naka-video, live stream
Tapos, ganun ang ginagawa. Walang relationship yun doon sa pambabastos kuno na sinasabi mo. Kaya dito mo masasabi yung ano eh. Ang masasabi mo na itong tao na ito talagang walang utak eh. Yung analogy niya, ang layo. Alam nyo kung bakit walang utak ito si Claire Castro? Kasi nga alaman ng puso niya, alam nyo kung ano? Si Duterte. Galit siya kay Duterte. So anything that can connect Duterte to the shooting, isipin nyo yung pambabastos dun sa Davao City. Siyempre, alam naman natin, Davao City is Duterte sa camp yan. So gusto niya i-connect ngayon dun sa shooting. Dahil doon sa katarantaduhan niyang yun, dahil doon sa kanyang bitterness at hate sa mga Duterte to connect it to the shooting, ayan, nahulog siya sa sarili niyang kagaguhan. Nagalit ang mga teacher kasi ang layo naman nun. Still, that's part of freedom of speech. Parte yan ng freedom of speech, so hindi mo pwedeng sabihin, yan po ay hindi tama. Kalayaan ng tao kung gusto nilang ibu. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Pag pumunta dyan si Marcos sa lugar nyo, ibu nyo. Kalayaan nyo yan. Bayaran nyo yan si Marcos. Nagbabayad tayo ng ang laki-laking tax niya sa mga hindot na yan. Ang laki ng binabayad natin tax para sa kanilang mga pondo sa opisina nila. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi yan parte ng freedom of speech. Parte yan. Huwag nyo sasaktan. Huwag nyo babatuhin. Hindi ako agree doon, ha? Huwag nyo babatuhin ng kamatis o itlog. Masama yan. Pero kung magbubulang kayo, karapatan nyo yan. Lalo na in public, ha? Huwag kayo magbubu, papasok kayo sa loob ng kunwari, may seminar, may meeting, tas papasok kayo, magbubu kayo. Hindi yun ang ibig ko sabihin, ha? Ang ibig ko sabihin, kunwari nasa public, bilang publiko, pwede mong gawin yun. Di ba? Pwede mong gawin yun. Kalayaan mo yun eh. Tapos ikukonek mo ngayon doon sa shooting. Hindi ko may alam mo yung sabi ko, tanga ba talaga to? O talagang grabe lang yung galit niya kay Duterte? Diba? Ano bang ginawa siya ni Duterte? Inutusan ka ba? Kaya tuloy yung mga iniisip nung iba, ako hindi ko iniisip yun eh. Yung iniisip nung iba na may extra kang kinikita dyan para banata ng mga Duterte. Ako hindi ko iniisip yun. Ha? Never kong iniisip yun. Di ba meron tayong naririnig na kwento na may maleta daw, meron daw vault dyan sa loob ng PCO, na may mga ganong kwento. Ako hindi ko kinikwento yun. Ayoko maniwala dun eh. Na may vault daw tapos may extra daw na bayad ito si Auntie Claire pagka binabanata ng mga Duterte. Ako ayoko isipin yun. Hindi ko inisip yun at hindi ko sinabi yun sa vlog ko ever. Ayokong isipin yun kasi baka naman sabihin nila fake news. Ayoko kasi, sa tanda nyo, hindi tayo pumapasok sa fake news. Pero yung mga ganito mong statement, para tuloy nagpapatunay doon sa mga iniisip ng ibang tao.